Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Giselle at ngayong gabi nais kong ibahagi ang isang kwento na matagal ko nang binabaliwala. Pero ngayon ay kailangan ko nang ilabas. Ang kwento kong ito ay nagsimula sa isang simpleng bahay. Isang tahanan na naglalaman ng mga alaalang magkasama kaming tatlo. Ako, si Joemar, at ang aming mga magulang. Pero lahat ng iyon ay nagbago nung umalis sila. Ang aming bahay na noon ay puno ng tawanan, ng mga halakhak sa gabi ay naging tahimik. Huwag sana kayong magkamali, ang katahimikan ay hindi palaging magaan. Magkasama kami ni Jomar mula pagkabata, pero nang mag-ibang bansa ang mga magulang namin para maghanap buhay, kami na lang ang naiwan. 2 taon lang ang agwat namin. Kaya't magkasundo kami sa halos lahat ng bagay. Minsan, naiisip ko kung ito ba ang dahilan kung bakit naging espesyal ang ugnayan namin. Wala na akong ibang makakasama kundi siya. Kaya't magka-bonding kami sa lahat ng oras, mga kwento ng araw-araw, mga simpleng gawain na parang walang katapusan. Pero hindi ko na malayan, sa mga gabing iyon, nagbabago ang lahat. Isang gabi, habang kami nanonood ng pelikula, nakaramdam ako ng kakaibang tingin mula kay Jomar. Hindi ko agad yun pinansin. Pero pagkatapos ng ilang linggo, napansin ko na ang mga tingin niyang palihim, masyadong malalim, at minsan may pagnanasa sa mga mata niya na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung bakit. Pero tuwing nakatitig siya sa akin, may kakaibang kaba akong nararamdaman sa dibdib ko. Bago ko pa man mapansin ang mga iyon, nagsimula na rin siyang magpakita ng mga kilos na hindi ko pa nararanasan mula sa kanya. Ang simpleng paghawak niya sa kamay ko o kaya'y ang mas mahahabang yakap ay may ibang pakiramdam na mas malalim, mas malambing, at minsan, mas mahirap tanggalin. Hindi ko alam kung may mali sa akin o sa kanya. Pero bawat gabing magkasama, kami, lalo akong nawawala sa sarili ko. Ang bawat haplos niya, parang may kahulugan, pero hindi ko matukoy kung ano. Isang gabi, habang magkasama kami sa kwarto, nagulat ako nang lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Minsan lang kami magkausap ng ganito. Ang katahimikan ay nangingibabaw. Hindi ko siya matanaw ng maayos. Wala namang makakaalam, di ba? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Hindi ko pa naisip kung ano ang magiging epekto ng mga nangyayari sa amin. Wala akong nagawa kundi ang magpikit at magpasya na hayaan siyang magpatuloy. Hindi ko masabi kung bakit, pero gusto ko ang nararamdaman ko. Pero alam ko rin, may mali. Hindi ito ang tama. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimula mangarap ng mas higit pa sa isang kuya na tanging sandigan ko. Ngunit hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga nararamdaman ko na ito. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Saan ba ang hangganan ng pagmamahal ng isang kapatid? O baka hindi na ito pagmamahal. Baka isang panandaliang init lang ng katawan. Pero, DJ Serene, sa gabing iyon, sa gitna ng kadiliman, nagpasya akong maghintay. Maghintay kung saan kami dadalhin ng mga gabing ito at kung saan dadalhin ako ng mga damdaming nagsimula ng magtago sa aking puso. Kaya ngayong gabi, gusto kong marinig na may makarinig ng mga lihim na matagal nang itinagong sa loob ng aking katawan. Huwag sana akong husgahan. Ang kwentong ito ay hindi ko pinili, pero ito'y nangyari. Ako si Giselle, at ito ang kwento ng isang lihim namin ni Kuya. Hindi ko na kayang magtago pa. Matagal ko nang iniwasan ang mga salitang ito, pero ngayon, sa pagkakataong ito, kailangan ko nang ilabas ang nararamdaman ko. Matagal ko nang pinigilan ang pusong ito, ang kalituhan na matagal nang nananahan sa aking dibdib. Pero paano ba ito itatago pa? Paano pa ba ako makakatagal na hindi aminin sa kanya kung ano ang nararamdaman ko?
Hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Pero sa mga huling linggo, napansin ko na ang mga tingin ko kay Jomar ay hindi na katulad ng dati. Parang may gusto akong sabihin, pero hindi ko magawa. Parang ang bawat galak na nararamdaman ko ay kasabay na rin ng takot at pagkabahala. May pagnanasa ba akong nararamdaman sa kanya? O baka ang mga ito ay mga simpleng pangarap lang? Hindi ko alam, pero hindi ko na kayang itago pa. Noong gabing iyon, habang nag-uusap kami sa sala, habang ang mga mata niya ay palaging nagniningning at puno ng mga hindi masabi-sabing mga saloobin, bumulwak na lang ang lahat ng mga pinipigilan kong salita. Sa harap ng kanya, ako'y nawalan ng lakas ng loob. Inisip ko na kung hindi ko ito sasabihin, baka magpatuloy lang ako sa buhay ng puro pagkukunwari. Baka mabaliw ako sa mga hindi ko kayang sabihin. Joymar. Mahina ko siyang tinawag. Ang aking tinig ay nanginginig ng kaunti. May gusto akong sabihin sa'yo. Si Jomar, na tulad ng dati, walang kaalam-alam sa mga nararamdaman ko, ay tumingin lang sa akin. Wala siyang sinabi, wala siyang tanong, at doon ako nagkaroon ng takot. Ng takot na baka hindi na niya ako maintindihan. Dahil nga ba ang nararamdaman ko ay hindi tama? Isang malalim na hinga. Jomar, muling binitiwan ko. Gusto ko nang malaman mo na hindi na ako katulad ng dati. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero, ang totoo, may nararamdaman ako sa'yo. Hindi ko alam kung anong tawag dito, hindi ko alam kung anong nangyayari sa atin, pero sigurado akong gusto ko. Tahimik. Tanging ang tunog ng paghagod ng hangin sa bintana ang naririnig. Ang mga mata ni Jomar ay naglakbay sa aking mukha. May hinahanap siya sa mga mata ko, pero hindi ko mabasa kung ano. Wala namang makakaalam, sabi lang niya. At walang ibang sinabi si Jomar. Ang mga salita niyang iyon ay isang pabigla-biglang kasagutan na hindi ko matutunan kung paano iintindihin. Para bang ang lahat ng nararamdaman ko ay hindi ganoon kahalaga, na wala ang oras. Ang mga damdami ko ay tila nawalan ng saysay. Hindi ko na alam kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ko alam kung ito ba'y pagtanggap o pagtanggi. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa atin. Kami, kung anong klaseng ugnayan, ito. Nandyan siya, malapit sa akin. Pero parang may dingding na naghihiwalay sa aming dalawa. Hindi ko na alam kung ano ang ibig sabihin ng mga galak na nararamdaman ko. Kung ang mga iyon ba ay nararamdaman din niya. Wala siyang binanggit pa, kundi ang mga salitang iyon na nakatago sa kahulugan na hindi ko kayang maabot. Ang mga salitang wala namang makakaalam ay tila tumatakbo sa aking isipan. Minsan naiisip ko kung may mga bagay talagang mas mabuti nang hindi masabi. Baka sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, kailangan ko pa ring tanggapin ang hindi pagkakaintindihan namin. Kung ano man ang nararamdaman ni Jomar, wala siyang ipinaabot na kasagutan. Ang mga mata niyang naglalaman ng mga katanungan ay nagpapatuloy lang sa pagtitig sa akin. Ngunit hindi ko na alam kung may kasagutan pa siya. Wala akong nakitang pahiwatig sa kanya. Wala siyang ipinakitang kahit anong emosyon. Hanggang sa lumipas, ang mga araw, naiwan akong bitin, puno ng tanong. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan kami patungo ni Jomar o kung ito nga ba ay dapat mangyari. Ngunit ang tanging sigurado ako, DJ Serene, ay ang sakit na nararamdaman ko. At sa bawat sandali, ang mga salitang iniwan niya sa akin ay nanatili sa aking isip, paulit-ulit. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong nangyayari. Noong una, pakiramdam ko ang bigat ng tinatawag kong pagmumuni, ngunit ngayon, mas lalong tumitindi ang sakit at kalituhan sa aking puso. Parang may pader na ngayon sa pagitan namin ni Jomar na hindi ko kayang basagin.
Hindi ko na siya kayang yakapin ng gaya ng dati at nararamdaman kong hindi ko na siya kayang lapitan ng may kaligayahan. Hindi ko maintindihan matapos kong ipahayag ang nararamdaman ko. Ang mga tingin at ang mga galak na nag-uugnay sa amin ay nagbago. May mga araw na pakiramdam ko ay parang estranghero na siya. At may mga pagkakataong hindi ko na malaman kung ako ba'y isang simpleng kakilala lang sa kanya o kung may iba pa siyang nararamdaman na hindi ko pa naiintindihan. Minsan, tinitingnan ko siya at parang ang layo na niya. Hindi ko alam kung ako ba'y may kasalanan o baka siya lang talaga ang nagtatago. Parang ang mga gabi na kami lang dalawa at sa mga sandaling iyon, nararamdaman kong ang init ng ating mga katawan ay nagiging malamig na tulad ng hangin na dumadaan sa aming mga katawan. Noong mga unang araw pagkatapos ng aking confession, akala ko'y magiging normal pa rin ang lahat. Akala ko, matatanggap lang niya ang lahat ng sinabi ko at magiging parang dati. Pero hindi. Minsan, kapag naglalakad kami sa bahay, ang mga paa niya ay mas malayo na sa akin. Hindi ko na maramdaman ang kanyang presensya at hindi ko alam kung ako ba'y nagkakamali. Pero ang mga mata ni Jomar, dati ay puno ng saya at mga alaala ng nakaraan. Ngayon ay naging malungkot at malayo. Sa tuwing tinitingnan ko siya, naguguluhan ako. Hindi ko siya nakikita tulad ng dati na parang may sinasabi ang bawat tingin niya sa akin. Hindi ko na alam kung may nararamdaman pa siyang pareho sa nararamdaman ko o kung ako na lang ang natirang umaasa. Nais kong mapansin niya ako. Nais kong malaman kung ako pa ba'y may lugar sa puso niya. Ngunit wala siyang ipinapakita, walang sinasabi. Parang ang lahat ng ating pinagsamahan ay naglaho sa isang iglap. Pati ang ating mga pag-uusap, tila naging malamig. Wala na ang mga tawanan na madalas nating pinag-uusapan. Hindi ko na siya marinig na nagbibirong tinutokso ako. Hindi ko na siya makita ng masaya. Hanggang sa dumating ang mga pagkakataon na parang ako lang ang nag-iisa sa ating mga kwarto. Ang aking mga hilig at mga galak ay nawawala na sa kanyang mga mata. Parang naging isang tanong ang bawat pagkilos ko. Lahat ay may dahilan, pero wala akong kasiguruhan. Nagkakaroon ako ng mga alalahanin, mga tanong na hindi ko masagot. Nais ko pa bang magpatuloy sa pagtanggap ng pagmumuni at kalituhan na dala ng pagiging malapit namin? O baka mas mabuti na lang na ipagpatuloy ko ang buhay ko ng walang takot at iwasan ang sakit na dulot ng hindi pagkakaintindihan? Si Jomar, tila naging malamig na parang hangin na dumaan. Ang mga galak ko ay tinatanggi at ang mga pagnanasa ko na maramdaman ang kanyang yakap ay nauurong. Hindi ko na alam kung ako ba'y mali o kung siya lang ang nagtatago ng mga nararamdaman niya. Sa tuwing nagkikita kami, napapansin ko na mas madalas siyang umiwas. Nagiging mas tahimik siya. At sa mga sandaling iyon, nakakaramdam ako ng hindi maintindihang sakit. Hindi ko alam kung ako ang nagkamali o kung siya lang ang natatakot. Pero ang nararamdaman ko, DJ Serene, ay isang kalungkutan na hindi ko kayang ipaliwanag. Nais ko lamang magpatuloy, na sana ay magbabalik ang mga oras na puno ng saya. Ngunit tila hindi na iyon mangyayari. Kahit ganito na, hindi ko pa rin kayang magbigay ng pag-asa sa sarili ko na darating ang panahon na babalik sa amin ang dating pagkakasunduan. Ang hindi ko alam, DJ Serene, ay kung paano ko malalampasan ang mga sandaling ito. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang mga nangyari. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, parang lumalalim ang distansya namin ni Jomar. Hindi na namin kayang magtawanan tulad ng dati. At bawat galak na dulot ng pagiging magkasama ay napapalitan ng isang malamig na katahimikan. Hindi ko na siya makausap ng malaya at ang bawat silip ng aming mga mata ay nagiging isang paalala ng mga bagay na hindi namin kayang sabihin.
Sa gitna ng lahat ng ito, nagkaroon ng isang bagong tao sa buhay ko. Isang dating kasintahan, si Paulo. Hindi ko alam kung anong hatid niyang kalituhan. Ngunit sa tuwing magkasama kami, naaalala ko ang mga sandaling puno ng saya at pagmamahal. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung bakit ko siya pinili noon at kung bakit tila isang tagpo ng nakaraan na bumabalik sa akin ngayon. Nandyan siya, parang isang sagot sa mga tanong ko, ngunit sa kabila ng mga ito, may bahagi ng puso ko na hindi pa rin nakakatanggap ng kasagutan mula kay Joymar. Minsan, kapag nag-uusap kami ni Paulo, may pagkakataon na hindi ko kayang pigilan ang mga alalahanin ko. Ang mga tinig ng nakaraan ay patuloy na humahalo sa mga pagnanasa ng kasalukuyan. Paulo, na minsan ay may mga salitang nagpapasaya sa aking puso, ay nagiging isang sagot na hindi ko alam kung tamang sundan. May mga gabing hindi ko na matanggal sa aking isipan ang mga sagot na hinihiling ko mula kay Joymar, at ang mga tanong ko kay Paulo ay nagiging bahagi ng aking kalituhan. May mga pagkakataon na parang gusto ko nang sumuko, ngunit ang puso ko ay patuloy na naghahanap ng kasagutan na hindi ko pa rin makuha. Ngunit sa bawat oras na kasama ko si Paulo, nararamdaman ko ang isang mas matinding pighati sa aking puso. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit si Joymar, na matagal ko ng kasamahan, ay hindi ko pa rin magawang maintindihan. Ang mga ngiti ni Paulo ay tila isang gamot sa aking kalungkutan, ngunit hindi ko alam kung iyon ba ay solusyon o dagdag na kalituhan sa buhay ko. Ang epekto ng confession ko kay Jomar ay naging malupit. Hindi ko kayang itago ang sakit na dulot ng bawat katahimikan. Nais ko sanang magsalita. Nais ko sanang magbigay linaw, ngunit ang mga salitang iyon ay hindi ko kayang iparating. Ang mga araw ay dumaan, at sa bawat araw na lumilipas, ang galak na dulot ng nakaraan ay naging kalungkutan. Wala na kaming mga tawanan, at wala na ang init na nararamdaman ko tuwing magkasama kami. Si Paulo, sa kabila ng lahat ng alalahanin ko, ay patuloy na nandyan, at sa kanyang mga mata, natagpuan ko ang isang pangako ng pagpapatawad o marahil isang bagong pag-asa. Ngunit hindi ko pa rin matanggap na sa kabila ng lahat ng mga nararamdaman ko, ang relasyon namin ni Jomar ay tila nagiging mas malabo at mahirap. Hindi ko alam kung saan kami patungo at kung paano ko muling makakamtan ang mga pagkakataon na para lamang sa amin. Dahil sa lahat ng ito, nararamdaman ko na parang ang mundo ko ay dahan-dahang natutulak sa gilid. Ang bawat pagkilos ko, ang bawat salita ko ay tila nagiging mabigat. Hanggang kailan ko kayang magpanggap na hindi ko nararamdaman ang sakit ng pagiging magkalayo kami ni Joymar? Hanggang kailan ko kayang itago ang kalituhan sa aking puso na para bang tinatakpan ko ang isang apoy na patuloy na umuusok sa loob ko? Hindi ko alam kung saan ito patungo, ngunit ang mga tanong ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Sa mga gabing tahimik, kapag ang lahat ng tao sa paligid ko ay natutulog, doon ko mararamdaman ang pinakamalalim na pagninilay-nilay. Habang ang malamlam na ilaw ng buwan ay sumisilip sa aking bintana, doon ko natutuklasan ang mga bahagi ng aking sarili na matagal ko nang itinatago. Nais kong magtanong sa sarili ko kung tama ba ang ginawa ko. Kung ang pag-amin ko kay Jomar ay isang hakbang na kailangang mangyari, o kung sana ay ipinagpatuloy ko na lang ang pagpapanggap na wala akong nararamdaman. Sa bawat gabi, habang ako'y nag-iisa, nagsimulang maglaho ang mga tanong na iniwasan ko noong una. Kung tutuusin, hindi ko alam kung ang nararamdaman ko para kay Jomar ay tamang pagmamahal o isang simpleng pagkahulog sa isang tao na matagal ko nang kasama. Pero ang masakit ay hindi ko alam kung anong klase ng pagmamahal iyon. Kung ito ay maaaring maging isang pagmamahal na walang mga tanong, o kung ang pagsabi ng saloobin ko ay nagdulot lang ng labis na pagkalito at sakit sa aming dalawa.
Minsan, naiisip ko kung sana'y ipinagpatuloy ko na lang ang pagiging ganito. Isang alingaw-ngaw na nararamdaman ko sa kanya. Ngunit, paano kung ipinagpatuloy ko nga at hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko? Kung ginawa ko iyon, sana'y hindi ako nahulog sa ganoong sitwasyon na ngayon. Hindi ko na alam kung saan patutungo. Ngunit habang nakatambay lang ako sa aking mga alalahanin, napansin ko na nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa sarili ko. Ibinubukas sa akin ng mga gabi ng mag-isa na ako pala ay hindi lang isang kapatid ni Jomar. Hindi ko kayang manatili sa ganitong kalagayan. Ang buhay ko ay hindi lang nakatali sa kanya. At ang aking mga pangarap at layunin ay hindi rin. Dahil sa pagninilay ko sa aking sariling nararamdaman, natutunan kong unti-unting pakawalan ang takot ko sa sarili ko. Hindi ko na kailangang magpatuloy na nakatago sa ilalim ng isang anino na binuo ko sa tabi ni Joemar. Tulad ng isang alon na dumadaan, minsan ang aking mga emosyon ay tila hindi ko kayang kontrolin. Minsan, parang gusto ko nang sumabog. Ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan ko na sa kabila ng lahat ng kalituhan, may mga pagkakataon din ng kaliwanagan. Ang mga alon ng aking damdamin ay hindi lang naglalaman ng sakit. May kasamang pagnanais na malaman ang mga bagay na matagal ko nang iniiwasan. Natutunan ko rin na hindi ko kayang patagilid lang sa buhay. Kailangan ko ring alamin ang aking sarili ng walang alinlangan. Ang mga gabi ng pagmumuni ay nagbigay sa akin ng lakas para tanungin ang sarili ko. Ano ba ang tunay kong nais? Ano ba talaga ang hinahanap ko sa buhay ko? Kaya ko bang magpatuloy na walang mga sagot? Ang aking mga takot at pangarap ay nagsanib na sa aking isip at doon ko napagtanto na hindi ko kayang iwanan ang mga bagay na hindi ko pa nasusubukan. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay ko na nakatali lang sa isang tao. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng mga salamin ng nakaraan at tinitingnan ko ang aking sarili na may bagong pag-asa. Hindi ko alam kung saan ito patutungo, ngunit sa bawat hakbang, natututo akong yakapin ang aking sariling pagnanasa at takot. Ang mga alalahanin ko kay Joymar ay nanatiling isang bahagi ng aking puso, ngunit natutunan kong tanggapin ang mga ito. Marahil ang buhay ko ay hindi lang nakatali sa kanya, at marahil may ibang mga pagnanasa at pangarap na hinihintay na matutunan ko pa. Sana nga, sa bawat hakbang ko ngayon, magtuloy-tuloy ang pag-unlad ko. Nagpatuloy ang mga gabi ng pagninilay, at sa mga sandaling iyon, nagsimula akong matuklasan ang mga bagay na hindi ko noon nakita. Noong una, inisip ko na ang lahat ng ito ay tungkol lamang sa akin, sa nararamdaman ko, sa mga tanong ko kay Jomar. Ngunit sa mga sumunod na araw, isang kakaibang pakiramdam ang dumating sa akin. Hindi na lang tungkol sa aking sariling takot at mga pangarap. May mga bagay pala na hindi ko pa alam tungkol kay Jomar. Mga bagay na nag-uugnay sa kanya sa isang mas malalim na mundo ng kanyang pamilya at ang mga dinamika ng kanilang relasyon. Unang-unang naisip ko, bakit nga ba siya ganun? Bakit bigla siyang naging malamig? Parang may iniwasan. Minsan, ramdam ko ang sakit sa mga mata niya. At sa mga pagkakataong, tinatanong ko siya, lagi na lang niyang sinasabi na, wala naman. Sa totoo lang, hindi ko naiintindihan. Hindi ko alam kung tinatanggihan niya ba ako. O may ibang dahilan sa likod ng mga kilos niyang hindi ko makita. Hanggang isang araw, isang maliit na piraso ng impormasyon ang pumasok sa aking isipan. Nagkita kami ni Tanya, isang kaibigan ko na may koneksyon sa pamilya ni Joemar. Habang kami nag-uusap, wala sa isip ko ang mga sumusunod na tanong na magsisimula ng pagbubukas ng mga pinto sa mga lihim ni Joemar. Nabanggit niya ang ilang bagay na dati ko nang naririnig, pero hindi ko gaanong pinansin. Tungkol sa mga pagpapahalaga ng pamilya ni Jomar sa pagkakaroon ng mga tahimik na relasyon.
ng mga hindi kayang ipagsapalaran, ang mga relasyon na may pag-aalinlangan, at mga sakripisyo na sa tingin ko ay wala sa konteksto ng nararamdaman ko. Doon ko naisip na hindi lang pala ako ang may mga alalahanin at pananaw sa aming relasyon. Joymar, sa kabila ng pagiging malapit na sa akin, ay may mga nakatagong sugat na hindi ko nakikita. Hindi ko naisip na ang kanyang pagkatao ay puno pala ng mga pangako sa kanyang pamilya. Mga pangako na nagbubuo ng mga pader sa pagitan namin. Kaya pala siya malayo. Kaya pala siya hindi makatingin sa akin ng maayos. Habang patuloy kong iniisip ang mga bagay na ito, nagsimulang mabuo sa akin ang mga bagong tanong. Ano nga ba ang ibig sabihin ng loyalty para sa kanya? Bakit may mga bagay na hindi niya kayang ibahagi sa akin? May mga bagay ba na hindi ko kayang tanggapin sa kanya? At sa lahat ng ito, paano ko kayang mapatawad ang aking sarili? Dahil sa isang bahagi ng aking puso, nagkaroon ako ng takot na baka hindi ko na kayang magpatuloy. Habang lumalalim ang mga pagninilay ko, naramdaman ko ang isang kakaibang kalinawan na dahan-dahan ay nag-aalis ng aking mga takot. Natutunan kong unti-unting tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin, at sa bawat hakbang ko, natutunan ko ring tanggapin ang mga limitasyon ko. Ang paghahanap ng mga sagot tungkol kay Jomar ay hindi na lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol din sa aking sariling proseso ng pagpapatawad at paglaya. Habang ang mga tanong ko kay Jomar ay nagsimulang magbukas, nahanap ko rin ang aking sariling paraan ng pagpapatawad. Hindi ko alam kung paano namin matutulungan ang isa't isa sa lahat ng ito, ngunit sa bawat araw na lumilipas, natutunan ko na hindi ko kailangang magmadali. Ang mga sagot ay darating sa tamang panahon, at hanggang doon, maghihintay ako na mapagtanto ko kung ano talaga ang hinahanap ko sa sarili ko, at kung paano ko matutulungan ang sarili ko bago pa man ako tuluyang magpatuloy sa relasyon namin. Nais ko lang sanang makatagpo ng sagot, ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay matutunan ko na hindi ko kayang mapatawad ang aking sarili kung hindi ko muna makikilala ang aking mga sariling kahinaan. Isang hapon, nang hindi ko inaasahan, dumating ang pinakamabigat na balita sa aking buhay. Isang lihim na matagal nang itinatago ni Jomar, isang bagay na matagal nang binabaliwala ng puso ko, ay nagbukas sa harapan ko, na para bang isang pader na nawasak. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin, kung paano ko maiintindihan ang lahat ng nangyari. Pero naroon na siya, ang katotohanan na sa bawat kislap ng mata ko ay pinipilit kong huwag makita. Habang kami magkasama sa isang tahimik na gabing iyon, ang mga tanong ko sa kanyang mga pinagmulan, sa kanyang mga kilos, at sa mga dahilan ng kanyang pananahimik ay nagkaroon ng sagot. Isang sagot na hindi ko alam kung kaya ko bang tanggapin. Ako ang unang nagsalita nang maramdaman kong may matagal na akong itinatagong galit. Ngunit hindi ko alam kung ito ba ay galit sa kanya o sa sarili ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko sa kanya. Ang tinig ko'y nanginginig sa sakit at kalituhan. Sumandal siya sa likod ng sofa at tumingala sa kisame. Tila ba may mga saloobin na hindi matapos-tapos. Ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi ko kayang ipaliwanag. Dahil hindi ko kayang makita kang masaktan, Giselle, sabi niya. Ang boses niya ay mabigat, puno ng pagkatalo at hinagpis. Sa mga salitang iyon, ang mundo ko ay parang bumangon mula sa isang mahimbing na pagkakatulog. Hindi ko alam kung paano siya makakapagsabi ng ganon. Hindi ko alam kung paano ako matututo sa mga natutunan ko sa kanya. Ngunit isang bagay na malinaw. May isang sakripisyo siyang ginawa. Isang bagay na nagsisilbing malaking dahilan ng lahat ng nangyaring ito. Hindi ko kayang hawakan ka, Giselle. Nagpatuloy siya. Hindi ko kayang maging buo sa'yo. Dahil may mga responsibilidad ako. May mga pangako akong hindi kayang bitawan. Mga kasunduan sa pamilya. Mga sakripisyong hindi mo kayang maintindihan. Doon ko lang naisip. Lahat pala ng mga tinatago niya
Lahat ng mga pagkakataon na umiiwas siya sa akin, lahat ng mga hindi niya kayang sabihin sa akin, ay may dahilan. Ang lahat ng mga bagay na iniwasan ko, mga hindi ko kayang intindihin, ay may mga dahilan. Nabigla ako sa mga salitang iyon. Dahil sa kabila ng aking mga nararamdaman, hindi ko kayang tanggapin na ang pagmamahal ko sa kanya ay may mga hadlang, may mga saloobin at mga pangako na hindi ko kayang unawain. Kailangan kong tanggapin na ang aming relasyon ay hindi tulad ng mga inaasahan ko. Ibinubukas nito sa akin ang masalimuot na mundo ng pagkakaloyal sa pamilya, ng mga sakripisyo na hindi ko matutumbasan, at ng mga damdaming hindi ko kayang sukatin. Habang ako'y natutulala, iniisip ko ang mga bagay na hindi ko pa natutunan. Bakit ko nga ba ito pinaglalaban? Para ba sa sarili ko? O para sa kanya? Hanggang sa mga huling sandali ng gabing iyon, tumagal ang katahimikan sa pagitan namin. Ngunit sa loob ng mga sandaling iyon, natutunan ko na ang aming relasyon ay hindi lang isang simpleng kwento ng pagmamahalan. Ito ay isang komplikadong labirinto ng mga pangako, pagsasakripisyo, at hindi pagkakaintindihan. Nang mga sumunod na oras, nagdesisyon akong iwanan ang tanong ng bakit at magtutok na lamang sa paano. Paano ko ba tatanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin? Paano ko ba matutunan ang mga bagay na nakatanim na sa aking puso? Ang lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Ang pagmamahal ay hindi palaging makikita sa mga simpleng kilos. Minsan, ang pinakamabigat na sakripisyo ay matatagpuan sa mga pagkakataong hindi ito ipinapakita. Sa mga salitang iyon, ang pagkakakilanlan ko kay Jomar ay nagbago. Hindi na siya ang simpleng kuya na natutunan ko lang mahalin. Siya na ngayon ay isang tao na may mga kahinaan at pagpapasya na hindi ko kayang pagtakpan. At ako, natutunan ko ring tanggapin na ang mga bagay na mahirap ay masakit. Ngunit siya, ang dahilan kung bakit ko naisip na maging mas matatag. Walang madaling paraan para tapusin ang kwento namin ni Joymar. Matapos ang lahat ng nangyari, ang mga lihim, ang mga sakit, at ang mga hindi nasabi, pumailan lang ang katahimikan sa pagitan namin. Para bang isang malaking ulap ng emosyon ang nagiiwan sa amin ng hindi matapos-tapos na tanong. Hindi ko alam kung saan kami patungo, at hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa aming dalawa. Ang mga araw na dumaan pagkatapos ng lahat ng mga paglalahad ay puno ng pagtatanong. Sa bawat hakbang na tinahak ko, palaging may alinlangan, ngunit may mga pagkakataong may kaliwanagan din. Hindi ko alam kung ang relasyon namin ay magkakaroon pa ng bagong anyo, o kung ito'y matatapos sa isang simpleng paalam. Ngunit alam ko na may mga bagay na nagbago. Ang mga tanong na humahadlang sa puso ko ay unti-unting napapalitan ng mga sagot. Kahit pa may mga hindi pa rin malinaw. Si Jomar ay nagsimula nang magpakita ng kakaibang pag-uugali. Hindi siya katulad ng dati. Hindi ko alam kung dahil ba sa lahat ng nangyari o kung ito ay dahil sa kung anong uri ng sakripisyo ang kanyang isinakripisyo para sa amin. Ngunit naramdaman ko ang kanyang presensya ng mas buo. Hindi siya kasing layo ng dati. Hindi ko kayang ilarawan kung ano ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya sa puntong ito. Tinutuklas ko na ang sarili kong emosyon at kung paano ko ito matutumbasan sa mga sakripisyo niyang hindi ko pa rin matutumbasan. Ngunit ang mga gabi na magkasama kami ay puno pa rin ng pag-aalinlangan. Nasa pagitan kami ng pagkakaintindihan at kalituhan. Sa mga gabing iyon, nagiging mas matalim ang mga titig namin. Ngunit hindi pa rin namin kayang magpakita ng tapang sa isa't isa. Ang mga galit na nararamdaman ko ay hindi nawawala. Ngunit nauurong din ang mga damdamin ko para sa kanya. Kahit pa may mga pagkatalo, nagsimula na akong tanggapin
na ang mga bagay ay hindi palaging magtatapos ng ayon sa plano natin. Ang relasyon namin ay puno ng mga hindi inaasahan, ang pagmamahal, ang sakit, at ang mga sakripisyo na kasamang nag-aalab. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magtulungan, magpatawad, at magpatawad sa sarili namin. Ngunit may mga bahagi pa rin na naglalaban sa aking puso. Ang pag-ibig na nararamdaman ko ay hindi na katulad ng dati. Hindi ko alam kung ito ba ay natutunan ko lang o kung ito ay talagang tunay na nararamdaman ko. Ang tanging malinaw sa lahat ng ito ay ang pagbabago ng kami bilang mga individual. Ang mga sugat na dulot ng lahat ng nangyari ay nagsilbing aral. Minsan, ang pinakamalalim na sakit ay siyang nagiging daan para matutunan mong mahalin ang iyong sarili ng buo. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Pagkatapos ng lahat ng mga saloobin, ang tamis ng pagkakasundo ay hindi kagyat. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, kung anong hinaharap ang naghihintay sa amin. Ngunit sa mga sandaling iyon, pareho kaming natututo. Ang mga pagsubok na ito ay nagbigay sa akin ng lakas para muling tumayo at magpatuloy, hindi bilang isang tao na nahulog, kundi bilang isang tao na natutunan kung paano maglakad patungo sa mas maliwanag na bukas. May mga gabing ang mga tingin namin ay nagsisilbing tugon at may mga sandali ng tawa na nagbabalik ng mga alaalang mas magaan. Hindi ko alam kung saan ang patutunguhan namin, ngunit ang bawat hakbang na ginagawa ko ay tila may ibig sabihin. Saksi kami sa isa't isa sa pagtahak sa landas na may pagkatalo at pagkapanalo. Ang aming relasyon ay hindi perpekto, ngunit natutunan ko na ang tunay na halaga ng bawat pagkatalo, ng bawat sakripisyo at ng bawat pagsubok. May mga pagkakataon na matututo kang tanggapin ang lahat ng aspeto ng iyong relasyon, hindi lang ang magagandang bahagi, kundi pati na rin ang mga malupit na bahagi nito. Ang huling hakbang na tinahak namin ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong kabanata. Hindi lang para kay Joymar, kundi para sa aking sarili. At sa huling tanong na aking iniisip, natutunan kong sagutin ito. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit masaya akong natutunan kong magpatuloy sa buhay, kasama ang lahat ng aking mga natutunan. Ang mga bagong simula ay hindi lagi madali, ngunit sa bawat hakbang, natututo akong magtiwala. Walang anuman, Liza. Salamat din sa pagtangkilik sa kwento natin ngayon. Tama ka, kahit sa mga pagsubok, laging may pag-asa sa dulo. Sana'y patuloy nating matutunan at mag-grow sa ating mga karanasan. Hanggang sa muli, mag-ingat ka rin palagi at sana'y patuloy kang magbigay ng inspirasyon sa lahat.